Yan, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Live po tayo mga kabunyog, mga kababayan sa ating Facebook page, Bunyog Pagkakaisa public page, at sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Yan po. Ito ang totoong bloodbath po mga kabunyog, mga kababayan. Pinayagan po ng Regional Trial Court itong si Ramil Madriaga na dumalo po sa impeachment hearing. Ito po ay bilang pagtugon po ng korte dun po sa subpoena ad testificandum na inisyu po ng House Justice Committee. Napakahalagang po ito, no? Development. So ano po ang significance nitong development na ito, kung saan ay direkta na pong makakapag-testimonya itong si Ramil Madriaga sa impeachment hearing dyan sa House Justice Committee. At tandaan po natin, itong pagtestimonya ni Madriaga, ito po'y under oath. Ibig sabihin, kapag siya ay nagtestimonya sa House Justice Committee, siya'y manunumpa. At dahil yan ay public hearing po yan, magiging parte ng public records ang anuman pong sasabihin ni Ramil Madriaga. Ni Ramil Madriaga. In short, ito po ay magiging ebidensya sa pagpapatuloy po ng impeachment hearing hanggang makarating po ng Senado para sa isang full-blown impeachment trial. Alalahanin po natin, ang dinedetermina pa lamang po ngayon ng Committee on Justice ay hindi yung guilt ni Sara, kung siya ay may kasalanan o wala. Dahil ito po ay hindi trial. Hindi po ito mini trial, hindi po semi-trial, hindi po full-blown trial. Ito po ay impeachment hearing para po sa pagdetermina ng probable cause. And at the same time, para po maisampa na po yung articles of impeachment sa Senado. Tandaan po natin, ang impeachment trial ay sa Senado. Ngayon, ano ang significance po ng testimonya ni Madriaga? Ito pong si Madriaga talaga ay napakabigat po ng testimonya laban kay Sara Duterte. Kaya nga, itong si Madriaga, dahil sa kanyang testimonya, mga kabunyog, mga kababayan, ay pinailan po ng perjury complaint ni Sara Duterte. No? Talagang idinimanda ni Sara Duterte itong si Madriaga. Ang sabi nga ni Sara, hindi niya kilala si Madriaga. Pero, siyempre, ano po yun? Kwento ni Sara yan. Depensa ni Sara yan na hindi niya kilala. Pero come to think of it po, mga kabunyog, mga kababayan, pakaisipin po natin. Sasabihin ba yan ni Madriaga ng ganun-ganun lamang na napaka-detalyado po nung kanyang mga sinabi, pag-uusapan natin mamaya, at pagkatapos ay i-deny lang ni Sara na hindi sila magkakilala. So napakabigat po dahil napaka-detalyado nung kanyang mga testimonya. Di ba? At masasabi natin, ito pong pagtestimonya ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee, tingin ko po, hindi lang ito hanggang House Justice Committee. Ito po'y hanggang Senado na, hanggang impeachment trial na po, sa impeachment court. Sapagkat, sa totoo lang po, ang magiging role naman po, ang magiging gampanin ng Kongreso sa impeachment trial ay itong mga congressman ang magsisilbing prosecutor, di ba? Prosecutor. Sila ang magiging taga-usig ni Sara Duterte. Ang tawag sa kanila diyan, mga public prosecutor, at ang mga hukom naman ay yung mga tinatawag naman nating senator judge. Kaya nga impeachment court ang Senado, ang House of Representatives ang prosecution. So kaya itong mga patawag na ito ng House Justice Committee, ito po'y bahagi ng pagpapalakas na ng kaso. Sabi natin case build up na ito, no? Kung sa isang regular na kaso, kumbaga,
itong House of Representatives ay ito yung parang nagsisilbing DOJ o Department of Justice. O di ba sa pagsasampa ng kaso, yung prosecutor ang nagdedetermina ng probable cause. Ganon din po dito. Ang magdedetermina po ng probable cause sa impeachment complaint ay itong House of Representatives sa pamamagitan po ng House Justice Committee. O tapos, isasalang sa plenaryo. Pagbobotohan na nila. Kung isasampa ang Articles of Impeachment sa Senado. So, ano ang significance nga nitong testimonya ni Madriaga? Ito'y magsisilbing ebidensya na gagamitin po ng mga public prosecutor na ito po yung mga congressman, gagamitin po nila ito, no? Itong testimonya na ito. At dahil ito'y under oath, siyempre, mahirap naman magsisinungaling dito si Madriaga. Ngayon, ano ba yung mga akusasyon ni Madriaga kay Sara? Isa-isahin po natin. Kaya ito yung masasabi nating totoong bloodbath. Ito yung totoong talagang matira-matibay. Harapan po ito. Pwedeng sa House Justice Committee, pwedeng hindi humarap si Sara Duterte sa payo ng kanyang mga abogado. Malamang po, hindi pa haharap kay Madriaga. Pero ang mahalaga, makakapagsalita si Madriaga, marirecord yung kanyang testimonya, bukod po sa kanyang written affidavit, at maririnig na po agad yan ng taong bayan. Di ba? Kasi nanonood tayo lahat niyan eh. Di ba? Ngayon, ano ba yung mga akusasyon? O, dito po sa sworn affidavit ni Madriaga na kanyang pinirmahan noong November 2025, ang sinabi niya dito po, siya mismo ay inuutusan po ni Sara Duterte na tumanggap at mag-deliver ng milyong-milyong piso na confidential fund po. Galing po sa Office of the Vice President at sa isa pang departamento, yung DepEd, kung saan secretary si Sara. Kanino niya dinideliver? Sa mga kaibigan ni Sara Duterte. Di ba? Yan po ay general, pwede pong pangalanan niya yan. Address, anong araw niya dineliver, anong address, sino yung mga tao na yan. Sigurado po tayo tatanungin po yan ng mga congressman sa House Justice Committee. Siyempre, pag sinabi mong nagdi-deliver ako ng pera, kanino mo dineliver? Magkano ang pera? Saan? Kailan? Sino? Di ba? Yun po yung mga detalye. At pagka nagsimula na po magbanggit ng mga tao si Madriaga, tuloy-tuloy naman po ang pagpapatawag naman ng tao. Ipapasabpi na po yan ng House Justice Committee. Sigurado po tayo dyan. Di ba? Kumbaga magro-rolling ang detalye. At habang lumalawak po ang detalye at mga taong nasasangkot dito, mahirap pong mag-deny si Sara Duterte. Na itong buong mga tao na ito na pinatawag ay sasabihin lang ni Sara, hindi ko kilala. Di ba? Kaya pag may sinabi si Madriaga na isang kaibigan ni Sara na pangalanan niya, address ng bahay, sino yan, ipapatawag yan. At walang magagawa yan tao na yan. Hindi po niya yan mapipigilan. Otherwise, ipapa-aresto po yan ng House Justice Committee. More so po sa impeachment trial. Di ba? Mas mabigat pa nga sa impeachment trial sa Senado. Di ba? Ganun po. Ibig sabihin, ano na ito? Domino effect na ito. Ibig sabihin, pabagsak na talaga. Pag po makapag-testimonya si Madriaga at makapagbigay na po ng mga iba pang mga detalye. O di ba? Yung pa lang pag-deliver pa lang po ng confidential fund sapagkat sinasabi ni Sara, i-deliver niya yan kay Mary Grace Piatos, i-deliver kay ganito. O titignan ngayon dito. Sino yung mga tao na yan? May kinalaman ba yan sa paglaban sa insurgency, sa rebellion? Paglaban sa rebelde? Kasi yan ang sinasabi ni Sara. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Perfecto Munaske, nanonood. Salamat po sa mga pa-stars ninyo. You can send stars po Malaking tulong sa bunyog yan, ano? Nancy Senisa, good evening brother Kulex at mga kabunyog. Rustico na parang igot, ikaw ang tama sa sarili mo. Ay, hindi po. Ang tama po ay kung ano yung katotohanan, di ba? Rustico na parang igot. Hindi naman sinasabi ito ni Kulex nang walang basihan.
In fact, dinideliver ko lang naman yung mga factual information. Di ba? Mga factual po yung sinasabi ni Kulex dito. Di ba? No Leonor Ang, go Kulex. Salamat po. Dico Padilla, maniwala ka, sama mo ang kan mo. Ay, nasa sa inyo na po yan, pero ang sinasabi lang natin, gusto nating malaman ang katotohanan. Kayo, hindi ba kayo interesado sa sasabihin ni Ramil Madriaga, di ba? Ali de la Cruz de Matera, sumuko ka na Inday Lustay. Napapaligiran ka na namin, di ba? Ha? Hindi pa nga po sumusuko si Inday, si Sara, di ba? Di ba Ali de la Cruz de Matera? Hindi ba siya sumusuko? Tumakbo pa nga siya sa Supreme Court eh. Pero anyway, pag-usapan natin yung mga sinabi ni Madriaga, yung kanyang testimonya. Yun ang mahalaga eh, di ba? Jericardo Mondragon watching from Butuan City, Agusan del Norte. O, taga dyan sila Kabunyog Edward Rosales, ha? Jericardo Mondragon. Mabuhay kayo dyan sa Butuan City, Agusan del Norte. Allen Brian Setnam, lagot na si Lustay. Virgie Cardenas Ong Mendoza, watching from Hawaii. Salamat po, Ma'am Virgie ha, ng Hawaii. Ngayon, ito po personal knowledge. Ito po'y hindi marites. Kumbaga, ang magiging bigat po ng testimonya ni Madriaga ay base sa kanyang personal na kaalaman. Personal po na karanasan, kaalaman na siya mismong gumawa. At meron siyang direktang kaugnayan kay Sara. Direct. Hindi po yung masasabing ano lang, no? Hearsay, narinig ko to, may nagkwento sa akin na ganito. Hindi po nagkwento o narinig lang. Siya mismo ang gumawa. Nakausap niya si Sara, di ba? Siya mismo ang nag-deliver ng pera. Mabigat po yun. Personal knowledge, personal na karanasan, action niya mismo. Kumbaga, principal. Job Q. Gonzales, good evening. Deli Chansing Manuel, hello, good evening po sir, di ba? O, ngayon, tuloy natin, confidential fund. Tapos sinasabi din po ni Madriaga, ito pa po yung sinasabi niya, ano po, ang mga nagpondo po sa kampanya ni Sara, yung isip, yung Inday Sara Duterte is my president, kung saan siya po yung founder o isa sa mga leader. Itong isip, ang nagpondo po nito ay mga drug dealers. Naku po, mga drug lord. O yan, paano ngayon yan? Sinabi mismo ni Madriaga, mga drug lord ang nagbigay ng pondo kay Sara Duterte. At bukod sa drug lord, yung mga may-ari ng Pogo, ayun, Philippine Offshore Gaming Operators, funded the Inday Sara Duterte is my president. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Galing sa drug lord ang pondo na pangkampanya ni Sara. Galing sa droga. Galing sa drug lord. Yan po ang sinasabi ni Ramil Madriaga. Madriaga stated he delivered bags of cash to various individuals under Duterte's direct instructions, including deliveries to specific family in Quezon City. Sipin nyo. Pagdi-deliver po ng pera, sabi bribery, panunuhol. Lahat po yan magkakaroon ng pangalan, sino, kailan, saan, magkano. Pag sinabi naman mga drug lord, sinong drug lord yan, saan, kailan, magkano ang pera. Detalyado po yan. Dahil mahirap na magsinungaling si Madriaga, madidiin siya. Pero sa ganito kadaming akusasyon at kadetalyado, mahirap magsinungaling ang tao, lalo na't ang mga kalaban mo ay Duterte. Di ba? Naalam naman natin si Duterte, talagang nagpapapatay ng tao yan, di ba? Paano ito papaanuhan ni Madriaga ngayon? Di ba mga ni Sara Duterte? Paano niya ngayon ito haharapin? Di ba? Nakay Sara na yan. Pero malamang po ito, mga kabunyog, ay hindi haharap si Sara Duterte kay Madriaga sa House Justice Committee. Pero pag naisampan na po sa impeachment court, ay wala na po siyang magagawa. At kung ang pinag-uusapan lamang po dito ay probable cause, ibig sabihin, posible ba talagang ginawa niya? Hindi pa nga po guilt ang pinag-uusapan dito, magaan lang, probable cause lang. Napakarami ng probable cause nito. Sandamakmak po ang ebidensya, testimonya, di ba? Sandamakmak na eh. So,
And yet, hindi pa nga guilt ang dinedetermine, probable cause lang. So, napakadali po nito talagang isampa. At pag narinig po ito ng mga tao, nakita ito ng mga tao, ay wala na. Kahit yung maraming mga DDS, wala. Yung mga naloloko pa ng mga Duterte nila Sara, wala na po. Dahil makikita ng tao yung impormasyon. Factual po yan. Bagsak talaga. Kumbagay, pababa na po. No? Talagang daus-dus po si Sara Duterte dito. Kahit anong pagtatanggol nila Panelo, nila Roque, nila Guanzon, wala eh. Nakita ng tao yon, testimonya. Lalo na po sa issue po ng droga. Droga! Di ba yan ang niyayabang lagi ng mga Duterte na sila'y galit sa droga, lumalaban sa droga, yun naman pala, ang pondo ni Sara Duterte ay galing sa droga, sa mga drug lord, drug dealers. At galing sa Pogo. Pogo po. Na talagang salot po sa Pilipinas. Di ba? Good evening po, Bibian Sarno. Salamat po. Ma'am Bibian. Ami Ebreo, good evening watching from Toronto, Canada. Salamat po. You can send stars po. Malaking tulong po yan sa atin, ha? Di ba? Sabi ni Rustico na parang igot. Basahin ko ulit yung comment mo, ha? Para pair tayo, ha? Rustico, ha? Kahit DDS ka, babasahin ko ang comment mo. Mas nakakasawa. Puro panlilin lang. Baka si Madriaga may tinulungan na ba yan? Sige, paglabanin mo si Madriaga at si Sara mag-eleksyon. Hindi naman politiko si Madriaga. Ikaw naman, Rustico. Ang maganda na lang, maghaharap naman yan. Di ba, Rustico? Chill ka lang dyan. Hayaan nating ebidensya ang mag-guide sa ating lahat. Wala tayong rito, politika. Katotohanan lamang. Ebidensya ito, Rustico, di ba? Magsasabi ng mga pangalan to, si Madriaga, yan ang sigurado. Hindi naman po pwedeng galing sa drug lord ang pondo ni Sara. Di syempre, anong susunod na tanong? Anong susunod na tanong? Ng mga congressman dyan? O lalo sa Senado? Sino yung drug lord na yan? Kailan mo tinanggap yung pera? Magkano? Nakita mo ba? Di ba? Yan ang tanong dyan, Rustico, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Pati smuggling dito. Si Man Scarpio daw involved sa yung magnetic lifter, droga na naman to. Yung magnetic lifter may lamang shabu, tuneladang shabu po na nakalusot po sa Bureau of Custom. Ang sinasabi po ni Madriaga, inutusan siya ni Man Scarpio na tawag dito, i-facilitate yung paglalabas po ng droga ng shabu. Kumbagay siya yung doon, aareglo, ganun po yun sa Bureau of Custom para lumabas yung magnetic lifter sa custom, makalabas. Imagine niyo, di syempre, sasabihin na naman dyan, tanong, ang tatanungin dyan, sino ang kausap mo sa Bureau of Custom? Kailan? Sino? Papatawag yung tao na yan ngayon. Di ba? Ganun yun eh. Manganganak ito ng marami pang detalye. At sa dami ng detalye, kung ikaw ay nagsisinungaling, bagsak ka agad. Pero kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, yung lahat ng detalye, mga tao, oras, araw, magkano diniliver, di ba? Saan? Lahat yan magkakaugnay-ugnay. At tatatag po yung kaso. Di ba? Ganun lamang po kasimplihan. Kaya ito'y tunay na bloodbath. In the real sense ng pagkakamit po ng katarungan. Bloodbath sa dami po ng ebidensya. Ebidensya hindi pagbibintang ito. Ebidensya na lalabas. Di ba? Di ba kabunyog Monica Similia Santero? Di ba kabunyog Monica? Good evening Sir Kulek. Salamat kabunyog Monica. Sabi na ngayon ni Rustico, buwisit daw. Ngayon nabubuwisit ka Rustico, di ba? Sinasabi ko sa iyo yung totoo. Kasi kung hindi nagsasabi ng totoo si Madriaga, yari siya, madali siyang mabuking. Di ba? Daisy Caballero Quijano. Kaya siguro lahat ng involved dyan, kinasuhan, dirty galawan nila. Kaya nga Daisy Caballero Quijano, kinasuhan si Madriaga, pero mapipigil ba ni Sara ang pagtestimonya ni Madriaga? Ngayon, pinayagan na si Madriaga na magtestimonya. Pinayagan na po ng Regional Trial Court. Kasi nakakulong si Madriaga Kinasuhan daw siya nila Roque ng kidnapping, ganyan, di ba? Chona Salazar, salamat sa 10 stars.
Salamat, Chona Salazar, ha? Racy Yanilia, tama po kayo. Brenda Ortiz, good eve sa lahat. Maraming salamat, Kabunyog Brenda ng Bataan, ha? Diba, sa totoo lang po tayo dyan. Mike Martinez, hello po, Mike Martinez watching from San Francisco, California. Salamat po, Mike Martinez ng San Francisco, California. Nandiyan na ba sila Julian Robin, sila Sir Rad? Mga nanonood sa atin, sila Sir Rad Santos, Julian Robin, ano? Yun ang ating mga suki, sila Ma'am Nancy Ong, nandiyan na ba sila? Sila Ma'am Cynthia Manalo, di ba? Puro daw tayo Madriaga. Alam nyo, hayaan natin si Madriaga magtestimonya. Anyway, hayaan na siya magsalita. Magsasalita yan at marami pang ipapatawag, di ba? Ganun lang yan, Rustico, ha? Kaya chill ka lang dyan, ano? Deli Tiansing Manuel, hello, good evening po, sir. Napanood ko na pala. Nabasa ko na pala, no? So, yun po, mga kabunyog, Junior Delgado, Sara Duterte, convict now. Kaya po ganyan, hayaan natin na gumulong ang testimonya, pinayagan na siya ng korte, anyway, babalik naman niya ng kulungan pagka-testimonya. Pero ang sinasabi po, talagang dinodoble na po ang seguridad ni Ramil Madriaga. Napakabigat po nung kanyang mga testimonya. Direct evidence po ito, prima facie evidence, direct evidence, direct testimony, personal knowledge. Di ba? Napakabigat. Mula kay Sara Duterte hanggang kay Man Scarpio, di ba? Sa mga contact niyan, drug lord, sa Pogo, lahat yan itatanong sa kanya. At ang pinakamabigat nga dyan, drug lord at mga Pogo operator ang kadil ni Sara Duterte. Nagbigay ng pondo sa kampanya. Imagine nyo kabigat niyan. Iba pa yung confidential fund, iba pa yung panunuhol. Iba pa po yun. Maraming complaint po sa articles of impeachment. So, lahat po yan, lilitaw yan. Davao Syndicate nga Duterte conspiracy, sabi ni Jose Herrero, di ba? Salamat, Jose Herrero. May nanonood sa atin sa Europe. Prayers, Yanilia, prayers lang ang sagot sa katotohanan. Salamat, Racy Yanilia, tama naman yan. The Boy Bautista, tama kayo, sir, di ba? June Kabinbi nanonood, good evening, Sir Kulek. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, ano? Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, no? Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Toto RMS, gandang gabi po, Sir Kulek. Sumabol si Toto RMS, ano?